Xiaoxia, 3 taon. Lalo kang gumanda. Yun si, huwag mo akong biruin. Narinig ko na ang studio mo sa ibang bansa ay maayos ang takbo. Bakit ka biglang umuwi? Sa pagkakataong ito, bukod sa pag-aako sa Shen Group, balak kong makipag-divorce kay Lucy. Ang lalaking iyon na umiwas sa kasal at nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Shen, sa wakas ay sumuko ka na sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, tinanggap ko na ito. Sipo, nag-book ako ng luxury suite sa tuktok ng Yushen Hotel. Ngayong gabi, Sasamahan kita sa bola. Dahil lang nangako ako kay Uncle Yi para bumawi sa regalo mo sa kaarawan, huwag kang lumampas. tinatanggihan mo ba ako? Dahil iniisip mo pa ang asawa mong nag-abroad? Hindi. Ang babaeng mapanlin lang na iyon. Hindi na ako magkaka-interes sa kanya. Kung gayon ako, Anong ginagawa mo dito? Kilala mo ako, Ako ang asawa mo. Siyempre kilala kita. Hemp, katawa-tawa. Ako ay nandito para sa isang party. Isa-isa, lahat ay nagmamadali na maghangad sa posisyon ni Mrs. Lu. Ano bang sinasabi mo? Dahil gustong-gusto mong maging Mrs. Lu, paano kung magkasundo tayo? Ano? Tulungan mo akong hanapin si Shen Qixia. Pirmahan ang divorce papers. At pakakasalan kita. Lu Xiao, ano ba yung sinasabi mo? Ako yan. ikaw na maninira ng pamilya. Ang kapal ng mukha mong landiin si Sipo. Tama na, Yining. Ang pasensya ko may hangganan. Sipo, talagang sisigawan mo ako para sa isang estranghero? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat na maiugnay sa akin. Ikaw ba? Walang hiya kang babae? Nagsasalita ng masama tungkol sa akin kay Sipo? Dahil alam mong mahalaga siya sa akin. Huwag mo siyang galawin. Iniligtas lang kita. At tatalikuran mo na ako. Ikaw, ano ang gusto mo? Bilang bayad. Hindi ba dapat ngayong gabi? Libre mo ako, ang iyong tagapagligtas, sa hapunan. Pero hindi ba lagi mo akong kinasusuklaman?
Pero hindi ba ako ang pinakaayaw mo? Ginoong Lo, nalaman ng mga tao natin. Bumalik na si Madam. Pumunta agad sa airport at itago ito. Siguraduhin na bago pa malaman ng nanay ko, malaman, kunin si Shenkisha para pirmahan ang divorce papers. Bumalik na ang asawa ko. Kapag tapos na ang diborsyo, ang posisyon bilang Mrs. Lo, baka sa iyo na rin. Teka, talagang hindi mo ako kilala. Tita, mayroon itong 100 bilyon. Sana makatulong ito sa pamilyang Lu na malampasan ang krisis pinansyal na ito. Noong panahong umuunlad tayo, marami tayong kaibigan kahit saan. Ngayong naghihirap na tayo, lahat ay umiiwas sa atin. Kisya, ikaw lang ang handang tumulong sa atin. Okay lang yun, tita. Masaya ako na nakatulong ako. Mabait kang bata. Ako na ang magdesisyon para kay Sipo. Ang kasal na ito, tapos na ang usapan. Kahit bumagsak ako, Lucy po. Hindi ako mapapahiya ng isang mapagmanipulang babae na ginagamit ang kasal para insultuhin ako. Ang kasal na ito, wala kang karapatang tumanggi. Narinig ko na bumalik ka, bukas ng umaga sa Civil Affairs Bureau, tapusin na natin ang diborsyo. Bukas ng umaga sa Civil Affairs Bureau, tapusin na natin ang diborsyo. Para bigyan si Lucy po ng sapat na oras. Nagkunwari akong nagtatrabaho sa ibang bansa at umalis ng 3 taon. Ngayon, nakabangon na ang Lu Group. Oras na para tapusin ito. Bakit wala pa ang babaeng ito? Anong laro ba ang ginagawa niya? Anong ginagawa mo sa bureau? Pumunta ako rito para Xiao Xia. Pumunta ka rito para pakasalan siya? hindi. Ang pangit ng panlasa mo. Kukumpiskahin ko ang iyong rehistro ng sambahayan. Lucy, ibalik mo sa akin ang aking rehistro ng sambahayan. Kailan ba talaga matututo kang rumespeto sa mga tao? Huwag kang maglakas loob na saktan siya muli. Kung ang isang tao ay walang modo, umuwi ka at magbasa ng maraming libro. Itigil ang pagpapakalat ng tsismis sa labas. Pagkatapos ng lahat, ang paninirang puri ay may parusang pagkabilanggo. Mahiya ka naman. Ang katangahan mong ginawa 3 taon na, ang nakalipas. Alam ng lahat sa Yucheng iyon. Anong 3 taon na ang nakalipas? Malinaw naman na kahapon lang tayo unang nagkita, sabihin mo sa akin. Ginawa ko ba nasaktan ka kahapon? Sandali. Hindi mo siya kilala?
Siyempre kilala ko, siya ang kadate ko sa party kahapon. Salamat sa pagbitaw mo. Ibinigay mo siya direkta sa akin. Katawa-tawa. Hindi mo ba iniisip na ang pagpapanggap na may amnesia ay kayang takpan ng nangyari 3 taon na ang nakalipas, di ba? Tuwid ang ulo ko. Pinapayuhan kita na tumigil sa panghihimasok sa aking mga gawain. Kung hindi, wala akong pakialam kung ang mo group ay mawala sa Yucheng. You. Nanay, Narinig ko na si Shiksha ay bumalik na sa bansa. Kailan mo dadalhin ang aking manugang na babae upang makita ako? yung mapanlinlang na babae yan, siya ang nagpadala ng liham na iyon sa'yo. Alam ko na. Ginamit niya lahat ng paraan para pakasalan ako. Hindi siya papayag makipagdiborsyo ng ganoon kadali. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Kung wala ang masaganang suporta ni Kixia, hindi magiging ganito kaunlad ang pamilya Lu ngayon. Hindi siya. Kaya ko namang buhayin ang pamilya Lunang mag-isa. Kung hindi niya ginamit ang investment para pilitin akong magpakasal, hindi ko sana lahat ng 3 taong pagsisikap maalis sa isang tatak na sustentado. Ikaw tong walang utang na loob. Kung hindi mo dadalhin si Kisha pabalik para makita ako ngayon, mas mabuti pang mamatay na lang ako sa ospital na ito. May sakit si Tita Lu? Bakit ka ganyan kabalisa? Kilala mo ang nanay ko? Ang nanay ko at si Tita Lu ay matalik na magkaibigan. Ilang beses ko na ring nakilala si Tita. Saang ospital si Tita? Pwede mo ba akong isama para makita siya? Siye. Kaya, hinding-hindi ko dadalhin ang babaeng iyon na si Shenki siya para makita si nanay. Dahil kilala mo ang nanay ko, okay lang isama ka. Pero huwag mong isipin na gagamitin mo ang nanay ko para lumapit sa akin. Huwag kang mag-alala. Natuto na ako. Hindi na ako muling sasabak sa mga tinik. Pamilya ni Gi and Eng. Lu, pumunta po kayo para kunin ang medical records ng pasyente. Maghintay ka rito para sa akin. Hindi ba sinabi mo na ang mama ko ay may ulcer lang sa tiyan? Paano naging cancer sa tiyan? Ang kalagayan ni Genjing, Lu ay lumala na noong 3 taon na ang nakalipas. Ayaw kanyang masyadong mag-alala, kaya nakiusap siya sa amin na itago ito. Habang may panahon pa, gugulin mo ang oras, kasama siya hanggat kaya. Tingnan kung may iba pa na hindi pa niya natutupad. Bilang kanyang pamilya, sikapin mong matupad ang mga iyon. Habang may panahon pa, gugulin mo ang oras, kasama siya hanggat kaya. Chisya, nakita kitang kasama si Siban kanina magkasama. Nagkakilala na kayo. Oo, iyon ay si. Parang hindi pa niya alam na ako ang asawang pinakaayaw niya. Ang batang iyon wala pa ring alam, tulad ng dati. Huwag na nating pag-usapan siya, tita, ang iyong sakit. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Gusto ko lang, sa aking huling sandali, makita kayong masayang namumuhay ni Si. Huwag mong sabihin iyan, tita, tiyak na magiging malusog at maayos ka. Sino ang pumayag sa iyo na pumasok ng walang pahintulot? Huwag kang bastos. Ayos lang, tita, kayo na ang mag-usap. Babalik ako sa ibang araw. Kasalanan mo lahat, tinakot mo ang manugang ko. Anong manugang?
Ang iyong manugang, di ba siya laging si Shenki siya lang ang kinikilala? Si Po ay nagkamali ng pagkakaintindi kay Kisha. Dahil hindi nakilala ng batang ito si Chisha, sakyan na natin ang pagkakataong ito para magkasundo silang muli. Oh, nabalitaan ko na bumalik na si Kisha sa bansa. Puntahan mo siya bukas at magpasalamat. Pasalamatan mo siya sa nakaraang 3 taon ng tulong sa atin. Siye. Sa tingin ko, dapat talaga puntahan ko si Shenki siya. Lucy po. Ano ang ginagawa mo sa bahay ng Shen? Ako. Pumunta ako para makipag-usap kay Jishen tungkol sa isang bagay. Nagtatrabaho ka sa Shen Corporation? Wala kang pakialam doon, di ba? Anong maganda sa Shen Corporation? Bukas, magtrabaho ka na sa kumpanya ko. Bitawan mo muna ako. Paano kung hindi? Ayos ka. Bitawan mo ang anak ko. Kakabalik mo lang galing sa ibang bansa. Si Lucy kinaiyon. Naglakas loob siyang mang-api sa iyo ulit. Hindi niya ako inapi. Sige, mauna ka na. Kung siya ay nagparamdam sa iyo ng hindi tama, sabihin mo sa tatay. Titiyakin kong ang pamilya Lunya ay maalis sa Yucheng. Alam ko. Lucy po, niloko mo talaga ako. Hindi ka rin ba nagsisinungaling sa akin? Ikaw ang anak ng pamilya Shen. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko sinasadya. Noong unang pagkikita natin, gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero patuloy kang tumatangging makinig sa akin. Kaya, ngayon alam mo na kung sino ako. Galit ka pa ba sa akin? Hindi. Palagi kong pinaghihiwalay ang trabaho at personal. Ang kinaiinisan ko ay ang kapatid mong si Shen Kisha. Wala itong kinalaman sa iyo. Ibig mong sabihin, ako ang nakababatang kapatid ni Shen Kisha. Ano pa? O sinasabi mong ikaw si Shen Kisha? Paano naman magiging posible yon? Naalala ko siya. Mas matanda siya ng husto sa iyo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sabihin mo sa kapatid mo, kahit gaano pa siya magtago at hindi magpakita, hindi nito mababago ang katotohanan kami ay magdi-divorce. Mas maganda kung lumabas na siya agad at tapusin na ito ng mabilis. Hindi iyon. Hindi ka ba nagduda kung sino ako? May mga gagawin ako. Kung magising na ang kapatid mo, sabihin mong makipag-ugnayan siya sa akin kahit kailan. Wag na lang. Walang kwenta ang makipagtalo sa isang tulad mong bobo. Babae? Lagi ba silang pabago-bago ng mood? Ayusin ang mga bagay-bagay. Kamakailan, ang kumpanya ay proyekto ng kooperasyon sa pamilya Shen ay personal kong hahawakan. Ginoong Lu, ito ay ang kooperasyon sa Shen Group. Detalye ng proyekto sa Binjang. Ikaw ang magdesisyon. Gusto ko lang na ang project lead ay siya. Kakaiba. Hindi ba si Ginoong Lu ay palaging pinakaayaw ang kanyang asawa?
Paano niya direktang hilingin sa kanyang asawa na hawakan ang trabaho? Posible kaya na si Ginoong Lo ay nagkukunwari lamang? At talagang nasa puso niya ang kanyang asawa? Kasunduan lang ng diborsyo. Talagang matiyaga siya. Hanggang sa opisina ako hinahabol. Mag-isa dito, nagbubulong? Nandito ka para panoorin akong pumirma. Oh. Pero hindi itong binjang kasunduan ng proyekto sa kooperasyon. Ang kasunduan ng diborsyo ay pinapunta ko na para ihatid kay Shen Kisha, isang kontratang kasal. Ano sa tingin mo? Kontratang kasal? Tama. Hindi mo ba naisip na kapag natauhan ka mamaya, tiyak na ikaw ay iiyak dahil sa sarili mong katangahan? Basta matupad ang huling hiling ng aking ina. Wala akong pakialam sa iba pa. Ang sakit ba ng iyong ina ay ganoon nakalala? Kung hindi, sa tingin mo ba sa iyong mga kwalifikasyon, ay magiging karapat-dapat ka sa akin? Lahat ng mga babaeng humahanga sa iyo marami. Bakit kailangan mong pumili sa akin bilang iyong asawa? Posible kaya? Na gusto mo ako? Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi mo ba sinabi na gusto kita, kaya kailangan kong gawin ang isang bagay tungkol dito? Tagapamahala Shen. Sinabi ni Tagapangulong Shen na ipaalala ko sa iyo tungkol sa bangkete bukas ng hapon. Siguradong dapat kang dumalo. Nakuha ko. Bangkete bukas. Pwede ka bang pumunta? Ibig mong sabihin ang pamilya Shen ay nagtitipon ng mga piling tao ng lipunan sa Yucheng. Para sa babaeng iyon, si Shen Kisha, na bangkete ng pagtanggap. Hindi ako pupunta. Ginoong Lo, hindi ba sinabi mong talagang hindi ka pupunta sa bangkit ng pagtanggap ng ginang? Kaya bakit ka dumating pagkatapos? Tumahimik ka. Sino ang nagsabing para sa kanya ako? Lumabas ka. Opo. May konsensya ka talaga. Susunduin si Kisha. Mukhang hindi naman nasayang ang lahat ng taon na pagmamahal niya sa iyo. Tagapangulong Shen, narinig ko na ngayon, ang panganay na si Binibining Shen ay dadalo rin mismo sa bangkete. Totoo ba iyon? Oh, ngayon ay pakitingnan ang aking anak, si Shen Kisha.
Kaya ito ang maalamat na binibini Shen, maputi at maganda, nakakainggit. Eksakto. Kaya naman si Luciban ay handa, maging alagay niya. Kung ako, handang-handa rin ako. Shen Kixia? Paano naging siya? Shen Kixia, anong laro ang nilalaro mo? Tita, Kung gusto mo siyang iligtas, tumahimik ka. At sumunod sa akin. Chairman Shen, ano ang nangyayari? Bakit biglang umalis si Miss Shen? Wreck. Ang anak ko ay may ilang espesyal na dahilan ngayon, kaya hindi siya makadalo sa handaan. Lahat kami ay pumunta para kay Miss Shen. Paano nangyari iyon? Mga kaibigan, ngayon, ako na ang mag-host. Halika, inuman natin ng busog. Tara na. Hindi na kailangan tumingin. Nandito na sila. ang card na ito ay may 10 milyon. Pakawalan mo siya. Sayo na ang pera. Inaakala mo ba akong tanga? Ang card na ito ay pag-aari ng Shen Group mo. Kung kukunin ko ito, tiyak na mamamatay ako. Hindi, ipinapangako ko sa'yo. Walang gagalaw. Manahimik ka. Hindi, May nagbayad para patayin ka. Kaya, kung ikaw mismo ang tumalon mula rito, hindi ko siya gagalawin. Bilisan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na guluhin ang aking mga tao? Naglakas loob ka bang sirain ang aking mga plano? Ngayon ay ipapadama ko sa iyo ang sakit ng mawalan ng iyong mga mahal sa buhay. Walang kwentang tanga. Sige, papatayin kita para makapag-ulat ako. Bobo mong bata, pagod na ako. Bakit mo ako inako ng tama? ayos lang yan, tita. Basta hindi ka nasaktan. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Gusto mong malaman? Sa susunod mong buhay. Sipo, tigilan mo na ang paghabol. Nahimatay siya. Kixia, sige, bilisan mo. Balita mula sa aming istasyon. Kagabi, ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang pamilyang Shen, nagdaos ng piging ng pagtanggap para sa kanilang panganay na anak na babae, Shen Kixia, nakakabalik lang mula sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, ang anak na babae ng pamilya Shen, si Shen Kixia, ay hindi dumalo sa piging nang walang dahilan. Akala ko hindi na kita makikita pang muli sa buhay na ito. Anong nangyari sa kamay mo?
Maliit na sugat lang. Huwag mo na alalahanin. Pero ikaw, bobo ka ba? Nakikita mo ang panganib at hindi ka marunong umiwas. Nagpakapaka pa para masaksak. Ako alam na delikado. Pero alam ko ring hindi mo kayang mawala si Auntie. Napakahalaga niya sa iyo. Hindi mo ba naisip, mahalaga ka rin sa akin. Talaga. Ako, Luciban, hindi nagsisinungaling. Pagkatapos kong hiwalayan si Shen Kishia, pakakasalan kita. Hindi na kailangan. Masyadong madalian. Bukod pa rito. Hindi ko ginawa ito para lang pakasalan ka. Iniligtas ko si tita. Ano? Pababayaan mo lang ba siyang mamatay? Kahit ang huling hiling ng aking ina, hindi mo tutuparin. Hindi. Ang piging noong nakaraang araw. Hindi ba ikaw ang dumalo? Ako si Shen Kishi. Ang panganay na anak ng pamilyang Shen. Ang taong pinakaayaw mo. Tama na. Ayaw mo akong pakasalan? Hindi mo kailangang gumawa ng ganyang mahinang dahilan. Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Kung hindi ako si Shen Kisha, paano ako makakapunta sa piging? Naglakas loob ka pang magsinungaling muli sa akin. Si Shen Kisha ay hindi kailanman pumunta sa piging noong araw na yon. Paano nangyari ito? Si tatay ba ang ayaw sirain ang aking reputasyon at sadyang pinigilan ang balita? Sa labas, nagpapakita ka ng inosente at mabait. Mukhang wala kang espesyal. Hindi. Hindi. Pumayag akong pakasalan ka. Pero hindi ka pwedeng magsisi mamaya. Ang salita ng isang Ginoo ay kanyang panata. Magpahinga ka muna, asawa ko. Uy, Shen Chisha. Kahit saan ka magtago, bukas ng umaga sa Civil Affairs Bureau, magdi-divorce tayo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Diyos ko. Paano ba itong gulo dapat matapos? Kakaiba. Nasaan ang household register ko? Ang pangit ng panlasa mo, kukunin ko ang household register. Hindi pwede. Nasa kay Lucy Yu ang household register ko. Kishia, Tita, nasa bahay ba si Luciban? wala. Pasok ka. Babantayan ko. Okay. Salamat, tita. Uwa. Kakaiba. Nasaan ang rehistro ng pamilya? Bakit maaga kang umuwi ngayon? Hindi. Kailangan kong hanapin bago pumasok si Lucy ang rehistro ng pamilya. Kung hindi, baka magkamali siya ng intindi sa akin bukas. Ma? Bakit hindi ka pa nagpapahinga at nakatayo sa labas ng kwarto ko? Wala. Naglalakad lang ako. May tao sa kwarto. Nag-iisip ka ng sobra. Paano naman mangyayari yon? Baka si Shen Kishia, yang mapanlinlang na babae, nakikipagsabuatan sa'yo. Para lokohin ako sa gabi bago ang kasal. Ikaw pala. Kayo dalawa. Anong binabalak nyo? Wala. Naalala ko may sabaw ako na kumukulo pa sa kusina. Hindi pa nga tayo kasal. At hindi ka na makapaghintay na sumugod sa akin. Pumunta ako para makita ang nanay mo. Napasok ako sa maling silid. Pasensya na. Ano sa tingin mo itong lugar na ito? Pumapasok ka at lumalabas ayon sa gusto mo? Hindi ko sinasadya. Maawa ka naman. Hayaan mo na ako sa pagkakataong ito. Hayaan ka? Sige.
Pero kailangan mong pasayahin ako. Hindi pa nga tayo kasal. Sobra ka na. Maaari kitang kasuhan. Loko. Sino bang nagsabing hahawakan kita? Gusto ko lang makita kung ano ang itinatago mo sa kamay mo ng palihim. Rehistro ng sambahayan. Anong ginagawa mo diyan? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Kinuha mo ang rehistro ko ng sambahayan. Paano tayo magdidiborsyo? Kasal. Kasalanan ko iyon. Siya nga pala, may magandang balita ako. Bukas, didiborsyuhin ko si Shenkisha. Hintayin mo ang signal ko para kunin ang sertipiko. Talagang napakagandang balita. Ano? Hindi masaya? Hindi naman. Ang mapangasawa ang kilalang Presidente Lu ay aking karangalan. Mabuti naman na ganoon ang tingin mo, at saka, kung ang iyong kapatid na si Shenkisha ay magbigay sa iyo ng problema dahil dito, tandaan mong sabihin sa akin. Ipaglalaban kita. Maraming salamat. Napakabuti mong tao. Hindi ako naniniwala. Bukas sa tanggapan ng sibil na mga gawaing magdidiborsyo, hindi siya makakagawa ng ibang dahilan. Ma'am. Sa tingin ko, may gusto si Mr. Lu sa iyo. Sigurado ka bang ayaw mong umupo kasama siya at pag-usapan ito? Hindi mo kayang makipagtalo sa isang tanga tulad niya. Shenkisha, binabalaan kita. Mas mabuting pumunta ka sa Civil Affairs Bureau ng tama sa oras. Tigilan mo na ang paglalaro ng mga kalokohan. Mr. High and Mighty Lu, huwag kang mag-alala. Ang kasal na ito, hindi rin ako masyadong interesado na ipagpatuloy ito. Kakaiba. Bakit pamilyar ang boses mo? Huwag kang mag-alala. Kapag nakita mo ako, mas magiging pamilyar pa. Ano na namang balak mo? Pumunta ka ngayon sa Civil Affairs Bureau at malalaman mo. Binubuyo mo ba ako? Ako, si Lucipo, hindi ganoon kadaling lokohin. Kahit anong lansihin mo, hindi kita papansinin. At hindi ko ipagpapatuloy ang kasal na ito sa iyo. Mas mabuting tuparin mo ang sinabi mo. Kung bawiin mo, aso ka. Ginoong Lu, anong ginagawa mo? Si Shenkisha na iyon, ang babaeng mapanlinlang, tiyak na may itinatago siyang pakana. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Ginoong Lu, nagkamali kayo kay Ginang. Madam ay pumirma agad sa kasunduan ng diborsyo. Kung ganoon siya kumilos, mas kailangan tayong maging maingat. Ito ay lahat sinadya niya, isang pagpapanggap na mapagkunwari. Pero madam, Tama na. Tapos na ba ang mga formalidad? oo, naghihintay lang sa pirma mo. Sige, umalis na tayo. Talagang hindi man lang ako tiningnan. Lucy, ang galing mo talaga, Maari bang itanong, pareho ba kayong kusang nagdiborsyo? Oh, bilisan mo. Nagmamadali ako. Ginoo, pakihubad ang iyong salamin. Kailangan naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Ginoo, pakiatanggal ang iyong antipara. Kailangan naming i-verify ang iyong pagkakakilanlan. Akala ko na sa pamamagitan ng pagdiborsyo, maaari kong ipaalam kay Lucy Wei ang aking pagkakakilanlan. Ngayong tapos na ang diborsyo. Pero bakit hindi niya ako makilala? Shenkisha, Shenkisha. Ano ang susunod na hakbang? Paano ko ito gagampanan?
pasensya na. Ayos lang, ayos lang. Pwede bang pahiram ng jacket? Sige. Salamat. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan kong isave ang numero ng babaeng iyon. Nag-iisip ako kung paano kita makausap, masunurin ka naman. Alam mo naman na hintayin ako sa tanggapan ng sibil. Nakita mo ba ang dating asawa mong si Shankisha? Hindi ba pamilyar sa iyo siya? Nagsiselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Ni hindi ko man lang tinitigan ang mukha niya. Pero mabilis siya pumayag sa diborsyo. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Mula ngayon, hindi na ako babanggitin ang pangalan ng kahit sinong babae sa harap mo. Kahit na kapatid mo pa iyan. Tungkol sa pag-aasawa, iminumungkahi kong pag-isipan mo ito. Huwag kang matulad sa dati, sa kasalang iyon mo. Nagpakasal at nagdiborsyo sa isang iglap. Hindi na kailangan. Pinag-isipan ko ng mabuti. Ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw. Hindi ka ba magsisisi? Kung magsisisi ako, aso ako. Buwisit. Bakit ko kinuha ang paraan ng pagsasalita ng babaeng si Shankisha? Sige. Sa salita mo, mas pumalma ako. Ikaw na naman? Ang kasal ay hindi biro. Huwag kang magulo. Hindi. Seryoso ako. Miss, ang kasal ay protektado ng batas. Kung pinipilit ka, maaari kang humingi ng tulong sa amin. Mukhang may hindi naniniwala sa atin. Gusto mo bang patunayan ito ngayon? Hindi ako pinipilit. Salamat sa iyong pag-aalala. Sige, natutuwa akong naayos nyo ito. Mula ngayon, huwag na kayong masyadong pabigla-bigla. Nakuha ko. Pasensya na sa abala. Mag-isa kang umiinom. Ikaw talaga, tanga. Hindi mo nga alam kung sino ako. Sabihin mo sa akin. Sino ka? Ako. Ako ang asawa mo, Shen. Hayaan mo akong matapos. Lasing ka. Usapan natin bukas. Kalimutan mo na. Kasal naman tayo sa batas. Kaya hindi ka na pwedeng tumakas. Ngayon, papalampasin ko na ito.
Anong ginagawa mo dito? Uminom ka ba ng sobra kahapon at nalasing? Kasal na tayo. At ito ang kwarto ko. Anong problema kung andito ako? Tay, Lucy, naghiwalay kayo? oo. Pero hindi yun ang iniisip mo. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari. Umuwi ka na agad. Ang mga pamumuhunan ng pamilya Shen sa Lu Group ay agad na pinutol. Naunawaan ko. Tatay, Simula noong welcome dinner, hindi na kita nakikita. Ngayon si Lu Siban ay inilagay ka sa front page. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari sa iyo? yung press conference noong isang araw, dahil yon sa pagkakidnap kay Tia Lu. Talagang nagpabida ka. Para sa nanay ni Lusiki, isinugal mo ang buhay mo. Alam mo na pala, Kung hindi si Yunsi, nagpadala ng medical report mo sa akin. Hindi ko malalaman na sobrang lala ng sugat mo. ayos lang ako. At saka, tingnan mo ako, nakatayo ako rito. Mabuti na lang at hiniwalayan mo si Luciban. Kung hindi, puro galos ang katawan mo. Tatawagan ko at ipaputo lahat ng investments sa Lu Group. Wag. Tatay, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magalit. Ano yun? Ako, nag-asawa ulit ako. Kay Lucy Yu. Ano? Shenkisha, baliw ka na ba sa pag-ibig? 2 beses kang mahuhulog sa iisang hukay? Alam ko ang ginagawa ko. Hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko. Nag-aalala lang si tatay sa'yo? Baka mabuli ka naman ng batang yun na si Lucy Ban. Huwag kang mag-alala. Ang asawa ko, medyo bobo siya. Hindi niya ako masasaktan. Ganyan mo ba ako ilarawan sa labas? Bienan. Bago yan. Hindi ka pa naging ganitong magalang sa akin dati. Ngayon iba na. Seryoso ako. Palagi kang may katarantaduhan. Pero pagdating sa pambubuli sa kanya, ibang-iba ang ipinapakita mo. Tatay, Kailan ba kitang binuli? Sa harap ng biyenan ko, sinisiraan mo ako. Nakuha ko na. Si Shenkisha ba ang naninira sa akin kahit saan? Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Siya lang ay... tatay. Dahil naiintindihan mo na ang nararamdaman ni Siban para sa akin. Kaya ang investment sa Lu Group ay okay lang, di ba? Siya. Basta siya ay talagang mabuti sa'yo. Hindi ko pahihirapan ang Lu Group. Hindi na. Ang investment, pwede mo nang bawiin. Pinakasalan ko siya hindi dahil sa pera ng pamilya Shen. Siguraduhin mong sabihin kay Shenkisha na huwag bubulihin ang asawa ko. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Sige, tatay. May gagawin pa kami ni Siban, kaya aalis na kami. Wala akong gagawin. Mayroon ba sa mukha ko? Magaling ka ngayon. Ito ang gantimpala mo. Hinalikan mo ako at ngayon gusto mong tumakas. Hindi ganoon kadali.
Kishia, Yunsi, anong ginagawa mo dito? magdidiborsyo ka ngayon? Pumunta ako para sunduin ka. Pasensya na. Mali ang impormasyon mo. Kakasal lang namin. Magpakasal? Nagbibiro ka ba? Kahit bobo siya, hindi siya magiging tanga para ulitin ang pagkakamali. Wala kang karapatang magsalita para sa kanya. Oh, gusto mo bang umuwi sa amin? At makita mismo ang sertipiko ng kasal namin. Tama na. Yunsi? Umuwi ka muna. Ang bagay na ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Mula ngayon, layuan mo ang asawa ko. Kung hindi ako magiging maluwag sa iyo. Tara na. Mula ngayon, bawal ka nang makipagkita kay Mo Yunsi. Nagsiselos ka ba? Kilala ko na si Moyun simula noong mga bata pa kami. Itinuturing ko lang siyang parang kapatid na lalaki. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ano? Ano mang relasyon na patuloy sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging magkaibigan noong bata ay isang panloloko lang. Saan mo nakuha ang ganyang katawa-tawang ideya? Bukod pa riyan, nandito naman ako, isang napakagwapong asawa sa bahay. At hindi ka pa rin kontento? Ako, kung naaalala ko ng tama, ang atin ay isang kontratang kasal. Kung ganoon, punitin mo na lang ang kontrata. Pero, wala ka ba kahit kaunting pagdududa tungkol sa sinabi ni Yunsi ngayon? Hindi ako nagustuhan ni Mo Yunsi kailanman. Lahat ng sinabi niya ay para lang paghiwalayin tayo. Hindi ako maloloko. Sige, mukhang. Hindi ka pala kasing talino tulad ng inaakala ko. Gabi na. Huwag na nating pag-usapan ang IQ. Tayo ay may mas mahalagang gawin. Chia, Tita, bakit ang aga mo sa sala? dati natatakot ka na baka hindi ka kilalanin ni Si, kaya lagi mo akong tinatawag na tita. Ngayon, nag-renew na kayo ng marriage license at hindi mo pa rin ako binabago ang tawag? Sanay lang ako. Kagabi si Yue ba? At naging sobrang magaspang sa iyo? Uminom ka ng sabaw, mapapalakas ka nito. Tingnan mo, magandang hakbang ang magpanggap na may sakit. Kayo dalawa sa wakas ay umusad. Ano? Tita, niloko mo pala kami? Dahil kung paano si dati, mali ang pagkakaintindi sa iyo. Kung hindi ako gumawa ng paraan, paano ako magkakaroon ng apo ng mas maaga? Ano ba ang pinagsasabi mo? Siyempre ibig sabihin nun, nagiging malapit na kayo. Masaya ako. Talaga? Basta't masaya ka. Tama. Iniling ko kay Yekun na mag-ayos ng kumpletong pisikal na eksamen para sa iyo. Huwag mong kalimutan na pumunta. Malilate ako sa trabaho. Kailangan ko na umalis. Teka. Isasama kita. Matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako, Babe? Walang silbi. Hindi mo kaya kahit simpleng gawain at naglakas loob ka pang bumalik para makita ako? Hinahanap ako ng buong lungsod ni Lucy Yue. At ikaw, pagkatapos mo akong gamitin, tinalikuran mo lang ako. Anong akala mo sa akin?
Sira-sira ka talaga. Dahil alam mong sira-sira ako. Huwag mo akong subukang galitin. Anong pagkakataon ito? Ako, si Yining, hindi nagpapatigil ng sinuman. Kung gusto mong manatili sa tabi ko, alisin mo si Shen Qixia, patayin siya. Sa tingin ko gusto mong maging Mrs. Lu. Sobrang nahumaling ka. Malapit siya kay Lu Siyue. Kung hahabulin ko siya muli, patay ako. Dahil hindi ka sigurado? Tapos na tayo. Huwag kang magmadaling umalis. Sabi ko ba hindi kita tutulungan? Mabuti ang trato mo sa akin. At sino ang nakakaalam? Baka tulungan kita. Kung naging masunurin ka kanina, sana ayos na. Hindi ka ba dapat nasa trabaho? Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi mo pa ba narinig ang term na yan? Ano? Isang asawang lalaking baliw sa pag-ibig. Sobra akong abala ngayon. Pwede bang tumigil ka na? Si. Susunduin kita mamayang gabi. Magpalitan tayo ng numero. Mamaya? Hindi na kita makontak mamaya. Impormasyon sa kontak. Imposible. Matagal na tayong kasal. Anong masama sa pagpapalit ng numero? O baka naman, may sikreto ka sa phone mo? Wala. Okay lang. Ang sama ng swerte, bakit siya lagi kong nakikita sa lahat ng lugar? Ang pangalang Shen Qixia. Naalala ko lang, Ano? sa hinaharap, ang mga anak natin. Dapat may dalawang natatanging pangalan para hindi magkatulad. Sige, aalis na ako. King Sin Xiaoqi ang cute ang pangalan na yan. Mr. Lu. Ano ang tinititigan mo? Nawala sa sarili? Anong meron? Sinabi mo sa akin na bantayan. Ang schedule ni Chen Feng, nalaman ko na kaninang umaga siya. Pumunta sa kapitbahayan ni Miss Yining. At hindi pa lumalabas. Binigyan ko siya ng 2 linggo. Sa wakas natagpuan ang utak. Patuloy na bantayan. Natatakot ako na siya ay susubukang saktan ang asawa ko ulit. Oo. Kalimutan mo na. Mas mabuting ako na lang pumunta. Hoy, Mr. Lu, interesado ka ba sa isang deal? Gaga ka, Lucy po. Sabi mo susunduin mo ako, pero nagsinungaling ka na naman. Bobo kang bulag. Ang kapal ng mukha mo. Sumalpok ka sa akin. Intindihin mo ito, ikaw ang sumalpok sa akin. Luhod at humingi ka ng tawad. Kung hindi, sasamahan mo ako sa istasyon ng pulis. Sige, tara. Nasa baba lang ang opisina. May mga CCTV kahit saan. Akala mo ba takot ako sa iyo? Sige, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. kukunin mo ang mga tao ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Si Yue babae ito. Bigla niya akong sinagasaan. Huwag kang magmatigas. Ikaw ang bumangga sa akin. Nasaktan ka ba? Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Pambihira ka. Sinaktan mo ako. Isa lang isang tulak na gumawa ng lahat ng kasamaan. Ano bang ipinagmamalaki mo? Chen Feng, anong ginagawa mo dito? Pinagtaksilan mo ako.
Gusto mo akong ilagay at si Shen Qixia sa kamatayan. Hindi ako ganoon katanga. Para hayaan mong apihin mo ako. Sipo, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Hindi ba kita binalaan? Huwag mong subukang hawakan siya. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Wala kang masisisi. Mahalaga ba siya sa'yo ng ganyan? Wala akong pakialam. Ang asawa ko ba ay may pakialam sa iyo? Asawa? Hindi ba kayo naghiwalay na? Ito ay personal kong bagay. Wala kang karapatang makialam. Sige, pwede akong umiwas dyan, pero si Chen Feng ay walang awa. Kung patuloy mo siyang kasama, hindi maganda ang mangyayari sa'yo. Tumahimik ka. Ang ingay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang ebidensya na pinakidnap mo si Chen Feng sa nanay ko. Inamin na niya lahat. Dalhin mo na siya. Ayaw ko nang makita siya kahit kailan. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ng maayos. Bitawan mo ako. Bitawan. Sandali pa lang tayong magkahiwalay. Namimiss mo na ako ng ganyan. Ikaw pa ang may gana magsalita. Kung hindi ka dumating ng huli, hindi sana ako nabuli ni Yining. Okay. Simula ngayon, kahit kailan. Laging nasa tabi mo ako. At hindi ka sasaktan kahit kaunti. Pero, talaga bang makikipagtulungan ka kay Chen Feng? Sinaktan ka niya. Paano ko siya pakakawalan? Teka lang. Malapit nang dumating ang magandang balita. Hindi mo ba sinabi na babalik ka ngayong pagkakataon ay para hiwalayan si Lucipo? Kaya, ano na ang nangyayari ngayon? Dahil na-realize ko, ang hindi mabubuhay kung wala siya, ay ako. Sinasaktan ka niya ng sobra, ginawa ka pang kaaway, at pinatawad mo lang siya ng ganoon? Walang tinatawag na kapatawaran. Dahil hindi siya naniwala na ako si Shen Qixia. Ano? Isang bagay na napakalabo at nakikipag-arte ka sa kanya? Ako. Naisip ko lang. Baka kung palitan natin ang mga pagkakakilanlan at magsimulang muli, ang wakas namin ni Luciban ay magiging iba. Ngunit ang kaligayahang ito na binuo sa kasinungalingan, masaya ka ba talaga? Naisip mo na ba paano kung malaman niya ang katotohanan? Paano kayo magkakasundo noon? Ako. Hindi ko alam. Nakikipagtulungan pa siya sa tulad ni Chen Feng na hindi mapapatawad. Kung malaman niyang nagsinungaling ka sa kanya, paano kanya madaling pakakawalan? Sino ang nagsabing nakikipagtulungan ako kay Chen Feng? Ang pinagpipitagang CEO ng Mo Group. Hindi ko inaasahang wala kang alam. Kahit ang balita na inaresto si Chen Feng kaninang umaga, hindi mo alam. Paano nangyari ito? Akala mo ba kasing tanga kita? Sina Chen Feng at Yining, mga tampalasan. Siyempre pinaglaban ko sila. Mag-away hanggang huli, saka ko na sila huli. Kaya pala planado mo na lahat. Pangako ko sa'yo, na ang mga nanakit sa'yo, ay magbabayad. Siyempre tutuparin ko ang pangako ko. Malinaw na ako ang pinakamahal ka. Bakit hindi mo makita ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Yun si. Pakiusap, magpakabuti ka. Lagi kitang itinuring na kapatid. Mo yun si. Binalaan na kita. Tigilan mo ang panliligalig sa asawa ko. Asawa? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakakinamumuhian mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang taong pinakakinamumuhian mo. Shen Qixia. Akala mo, pwedeng maghasik ng gulo sa pagitan ko at ng asawa ko? Ang paglolo ko sa sarili ninyo may saysay ba talaga? Ang sobrang galit mo. Parang clown ang itsura mo. Hindi mo naman talaga iniisip na mahal ninyo ang isa't isa, di ba? Si Shen Qixia ay naghihiganti lang sa'yo.
Kapag totoo kang nahulog sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na hilahin ka sa putik. Tama na. Kung gusto mong umiwas sa gulo, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng security. Hindi mo ba naisip minsan? Kung ako nga talaga ang taong pinakakinamumuhian mo, ano ang dapat kong gawin? Hindi pwede. Pinagkakatiwalaan ko ang aking instincts. Hindi ikaw iyon. Kakaiba. Bakit biglang sumakit ang tiyan ko? Miss Shen Kishia, lumabas na ang resulta ng iyong test. Malusog ang sanggol. Tandaan na bumalik para sa regular na check-up. Ano ang sinabi mo? Isang sanggol. Buntis ka na ng 8 linggo. Buntis si Kisya. Sa wakas, makakayakap na ako sa apo ko. Bakit ngayon pa? Kung malaman niya na ako si Shen Kishia, gusto niyang makipag-divorce. Ano ang mangyayari sa sanggol na ito? Hindi. Divorce? Anong divorce? Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Tita, anong ginagawa mo rito? Noong nakaraan, nalaman ni Siban na nagpapanggap lang akong may sakit, kaya espesyal niyang inayos ang isang buong medical check-up. At ngayon, nagkataon lang na pumunta ako para kunin ang resulta. Ano ang resulta? Huwag kang mag-alala, maganda ang kalagayan ko. At ngayon buntis ka rin, dobleng biyaya ito. Kapag nalaman ni Siban, tuwang-tuwa siya. Tita, tungkol sa pagbubuntis. Pakiusap, huwag mo munang sabihin sa kanya. Gusto ko siyang sabihin ng ako mismo. Sige. Kayong dalawang mag-irog, kayong dalawa na ang magkwento niyan. Tara na, uwi na tayo. Ngayong Bonlu Group bumaba ng husto ang benta sa mga mall nito. Ano ba talaga ang nangyari? Inimbestigahan mo na ba? Ha? Sa oras ng trabaho, nangangarap ka naman, masyado ba akong naging maluwag sa iyo kamakailan? Para sa buwang ito, ang taong mamamahala sa mall assignment ikaw. Ay, tama na, Mr. Lu. Pero Mr. Lu, kung sasabihin ko sa iyo ang magandang balita, makakabawi ba yon? Si, Ang asawa mo. Maaaring buntis. buntis? Napakahalagang bagay, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Dagdagan ng isa pang buwan. Hindi, Mr. Lu. Ikaw. Hindi ba sinabi mong pakakawalan mo ako? Gusto mo akong sorpresahin, at hindi mo man lang itinago ng maayos ang pregnancy test. Kasunduan sa diborsyo. Magdiborsyo na tayo.
Maliban kung bibigyan mo ako ng isang makatwirang paliwanag, kung hindi, hindi ako papayag sa diborsyo. Alam kong baka hindi ka maniwala. Ngunit tama si Mo Yun-si. Hindi talaga ako kapatid ni Shen Qixia. Ako ang taong pinakaayaw mo. Shen Qixia. Shen Qixia. Ano bang nangyayari ngayon? Si Mo Yun-si ba? May sinabi na naman sa iyo. Wala sa mga iyon. Ano kaya? Dahil nakakapagod ang magsinungaling. Dahil ang isang puting kasinungalingan ay nangangailangan ng hindi mabilang na kasinungalingan para matakpan. Ayoko na talagang magsinungaling sa iyo. Sige. Tigilan mo na ang pag-iyak. Alam kong hindi mo ako niloloko. Hindi ako nagbibiro. Ako nga si Shen Qixia. Alam ko, Paano mo nalaman? mula pa sa simula. Ako ang nagsinungaling sa iyo. Alam ko na ikaw si Shen Qixia. At alam kong bumalik ka. Para hiwalayan ako. Ang taong nagsabi ng maraming kasinungalingan ay ako. Paano? Paano nangyari iyon? Hindi ka laging iniisip na ako yung uri ng tao na gumagamit ng investments para pilitin kang magpakasal. Ang gahol na kasinungalingan at naniwala ka. Lucy po, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Kung hindi magkikita tayo sa Civil Affairs Bureau bukas. Bobo. Ginawa ko ng napakalinaw at hindi mo pa rin maintindihan. Seryoso? Dahil nagustuhan kita. Mas matagal kaysa sa paggusto mo sa akin. Oo, mas maaga pa. Dahil gusto kita. Mas maaga kaysa noong gusto mo ako. Mas maaga pa. Itong babae, bakit siya sumusunod sa'yo araw-araw? Ibig kong sabihin, baka stalker? Gusto mo bang tulungan ka namin, turuan siya ng leksyon? Tumahimik ka. Siya ang magiging asawa ko. Pasensya, pasensya. Tandaan mong bantayan ang dinadaanan mo. Ganun pala. Ano na ang tungkol sa kasunduan sa kasal? Paano mo iyan ipapaliwanag? Maupo ka. Maupo muna tayo. Mag-usap tayo. Ang bagay na ito ay talagang aksidente. Noong panahong iyon, nang makulong ang tatay ko, ang Lu Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung kukunin ko ang pera mo, ang mukha ko, saan ko ilalagay? Kaya sinisiraan mo ako. Akala mo hinahamak kita sa pera. Gusto ko lang umatras ka. Pero ikaw, sa kabilang banda. Diretso kang tumakbo sa ibang bansa. Hindi na kita mahanap. Kailangan kong itago sa lahat na nagkukunwaring galit sa iyo. Matagal nang nagkunwari, niloloko mo na rin ang sarili mo, di ba? Alam kong mali ako. Kasalanan ko lahat. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kaya, tungkol sa diborsyo, pwede na nating kalimutan. Hindi. Galit na galit pa ako ngayon.
Sa tingin ko dapat munang maghiwalay tayo ng ilang sandali. Magpalamig muna tayo pareho. Hindi pwede yan. Kung maghihiwalay tayo, ano ang mangyayari sa anak natin? Paano mo nalaman ang tungkol sa bata? Kung hindi ko alam ito, iiwan mo ba ako? Dadali ng bata at mag-abroad? Hindi pwede. Shenkisha, sa akin ka. Sa buhay na ito, hindi ka makakatakas.